Mga minamahal ko mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati natin ang ating mga katabi? Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, dumako na tayo ngayon sa misa ng pasasalamat para sa taong 2024. Kayo, kumusta ang taong 2024 ninyo? Kung babalikan natin yung taong 2024, kumusta ang taong 2024? Alam nyo kanina, habang pinaghahandaan ko po itong ating pagdinilay, itong aking homilya, ay nagbabasa po ako ng ilang mga commentaries. At pagkatapos no, naisip ko na balikan ko kaya yung mga pictures ngayong 2024. At sinimulan ko po doon sa gallery ng mga pictures na aking pong kinunan, ng mga pictures na nasa aking cellphone, simula noong salubungin ang taong 2024 hanggang ngayong araw na ito. At doon nakita ko yung iba't ibang mga masasayang sandali, mga biyaya, mga pagpapala ng Diyos. Sabi ko, parang napakadami ko palang ginawa ngayong taong 2024. Parang napaka-busy ata ng taong 2024. Subalit, nang tingnan ko din, ito rin yung mga panahon na kung saan meron din ako mga pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. Na kung saan itong taon din na ito ay naranasan ko yung pangungulila sa aking mga magulang sapagkat noong nakaraang August ay idinala namin sa ospital ang aking tatay at noong November ay sumakabilang buhay. Kung babalikan ko yung taong 2024, may saya, may lungkot, may struggles, may mga problemang pinagdaanan, pero lahat ay nakikita bilang biyaya, bilang pagpapala ng Diyos. Kung kayo po kaya, mga kapatid, kung titigil tayo sumandali, bibigyan ko kayo ng kahit 30 segundo. Balikan lang natin yung taong 2024. Kumusta kaya yon? Ano yung mga images? Ano kaya yung mga biyaya, mga pagpapala ng Diyos na ibinigay sa inyo ng Diyos ngayong taong 2024? Pwede ba tumahimik muna tayo sumandali? Balikan lang natin yung taong iyon, simula nung January hanggang ngayon. At ano yung mga biyaya, ano yung mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ngayong taong 2024. At doon mga kapatid, sa pagbabalik tanaw natin, doon sa taong 2024, masasabi natin na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Kahit ito ay pagsubok sa buhay, kahit ito ay pangungulila, kahit na ito ay tagumpay, pero ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pero ang tanong, paano ba tayo tumatanggap ng biyaya? Ano ba ang ginagawa natin sa mga biyaya? Alam ko po kaya kayo naririto ngayon sapagkat hinihiling natin ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin ngayong taong 2025. Sa pagsalubong natin sa bagong taon, hinihiling natin sa Panginoon na nawa bigyan tayo ng biyaya, bigyan tayo ng pagpapala at nawa maging masagana ang ating 2025. Pero paano ba natin isinasabuhay ang biyaya galing sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, tuwing sumasapit po ang January 1, ito po ay pagdiriwang natin patungkol kay Maria. Dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Nagpapagabay tayo kay Maria na kung saan siya ay halimbawa natin kung paano niya tinatanggap ang biyaya galing sa Diyos. At 3 bagay po ang nais ko pong bigyan ng pansin sa gabing ito bilang pagdinilay. Paano ba natin tatanggapin ang biyaya? Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag may biyaya tayo na tatanggap sa ating buhay? Marahil katatapos pa lamang ng December 25, marami sa atin ang nakatanggap ng mga biyaya, ng mga pagpapala galing sa Diyos. Ang biyaya, ang pagpapala, hindi lamang po yan pera, hindi lamang po yan na kayamanan, bagkus ang presensya, ang buhay, ang pamilya,
ang kaibigan, ang simbahan, lahat po ng iyan ay biyaya galing sa Diyos. At ano ang gagawin natin sa biyaya? Papagabay tayo kay Maria, ina ng Diyos. 3 bagay po. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, si Maria, inatanim sa kanyang puso at isipan yung sinabi sa kanya ng mga pastol. Nang sinabi sa kanya ng mga pastol, isinapuso ni Maria kung ano man yung biyaya. Alam niyo mga kapatid, importante po na yung mga biyayang iyan ay inilalagay natin sa ating mga puso. Bakit? Sapagkat ina-appreciate natin yung mga biyaya na galing sa Diyos. Na kung minsan kapag tayo nagdarasal, doon sa pagdarasal natin, nagpapasalamat ba tayo sa Diyos sa mga biyayang ating natanggap? Nawa ito po yung maging laman ng ating puso at kalooban, yung pasasalamat sapagkat nakaraos na naman yung isang buong taon na meron tayo. Subalit mga kapatid, sa pagsalubong natin sa bagong taon, ito ay pagsasabi sa atin at pagbibigay sa atin ng ikalawang pagkakataon. Second chance. Alam niyo, tuwing sasapit ang bagong taon, binibigyan tayo ng ikalawang pagkakataon. Naalala niyo ba kung ano ang inyong New Year's resolution noong 2024? Nung sasalubungin ninyo ang 2024, di ba ipinangako ninyo na magpapapayat na kayo? Ha? Meron bang nangako noon? Meron bang nangako na magpapakabait na siya ngayong 2024? Meron bang nangako na magsisimba na siya kada linggo ngayong 2024? Na kung babalikan natin, naku Father, parang hindi ko naman natupad yung pag-exercise, yung pagpapapayat, yung pagpapakabait. Kaya nga ngayong 2025, binibigyan ka uli ng ikalawang pagkakataon. Meron ka uling tsansa, meron ka uling pagkakataon, alagaan mo yung kalusugan mo, alagaan mo yung pangangatawan mo, alagaan mo yung espiritualidad mo, alagaan mo yung pamilya mo, alagaan mo yung sarili mo. Kaya nga mga kapatid, sa bawat pagbubukas ng bagong taon, kinakailangan natin itong isapuso sapagkat sa puso natin, binibigyan tayo ng ikalawang pagkakataon. Kung paano si Maria, dinala niya sa kanyang puso ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga, bago dali ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus, dinala muna niya si Jesus sa kanyang puso. Ganun pala ho, Kapag merong biyaya, kapag merong pagpapala, hindi ka pupunta sa mall, lalo na kapag may sale, para uubusin mo kaagad yung mga biyaya na meron ka. Bagkus yung biyaya na meron tayo ay isa sa puso natin, ilalagay natin sa ating kalooban. Ganun ang ginawa ni Maria. Tinignan niya at isinapuso niya ang pagpapala ng Diyos. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po dito, ano ang gagawin daw natin sa mga biyaya? Ang gagawin daw natin sa mga biyaya ay pagninilayan natin. Alam niyo, malalim yung Tagalog version ng ating ebanghelyo ngayon. Sabi dito, pinagbulay-bulay. Siguro yung hindi mga native na Tagalog speaking, ang kanilang dialect ay masasabihin, ano ba yung pinagbulay-gulay? Pinagbulay-bulay. Ano ibig sabihin ng pinagbulay-bulay? Ibig sabihin pagnilayan natin kung ano man yung biyaya na tinanggap natin. Pinagdasalan natin kung ano man yung mga biyaya na meron tayo. Kaya nga mga kapatid, lagi nating isasama sa ating mga panalangin yung mga biyaya na meron tayo. O yung mga mag-asawa na naririto ngayon, na ipagdadasal ba ninyo ang inyong asawa? Ano ang laman ng inyong dasal para sa inyong asawa? Magpakabait na? Magbago na? Na ipagdadasal ba natin ang ating mga anak? Na ipagdadasal ba natin ang ating mga magulang? Na ipagdadasal ba natin ang ating mga kaibigan? Sila ay biyaya, sila ay pagpapala sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat maging laman ng ating panalangin ang mga pagpapala at biyaya na meron tayo. Kaya nga mga kapatid, dapat nandoon yung makontento tayo kung ano man ang meron tayo. Minsan, meron pong nangyaring ganito. Meron daw na Christmas party at doon sa Christmas party, meron silang exchange gift. Diba? At doon sa exchange gift na yon, natanggap niya, nang buksan niya yung kanyang regalo, napakamot siya ng ulo. Bakit?
Kasi ang halaga ng kanilang exchange gift ay worth 1,000 pesos. Nang buksan niya yung kanyang regalo ay mug ang laman. Matutuwa ba kayo kapag nakatanggap kayo sa exchange gift, ang makikita nyo mug? Tapos meron pang nakalagay na presyo, 500 pesos. So galit na galit yung nakatanggap at ang sabi, pinuntahan yung nagbigay. Sabi niya doon sa nagbigay, 1,000 yung ating exchange gift. Bakit naman ganito lang yung ibinigay mo sa akin? Mug pa. Tapos may nakalagay pang presyo, 500 pesos. Nangiti yung nagbigay. At ang sabi sa kanya, 500 pesos, tama lang yan. Sabi niya, bakit 1,000 pesos yung usapan natin? Sabi nung nagbigay, naalala mo ba, may utang ka sa akin na 500. Quits na tayo. Yun na yun, 1,000 pesos na yung halaga ng ibinigay ko sa iyo. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Yung mga biyaya na dumadating sa atin, kung minsan sasabihin natin, bakit ganito lang yung biyaya na dumating sa akin ngayong 2024? Bakit yung iba nagtagumpay ng 2024? Bakit yung iba parang pinagpala ng gusto ngayon 2024? Bakit yung iba nag-start lang ng business niya ng 2024, nag-boom na kaagad? Ako, 5 taon na, 10 taon na, parang palugi ng palugi yung aking negosyo. Bakit ganun ang nangyayari sa akin? Kung minsan mga kapatid, kinakailangan nating dalhin yan sa panalangin. Kinakailangan natin yang pagnilayan. Kaya nga mga kapatid, meron akong sasabihin sa inyong sekreto. Alam nyo, simula pa nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo, hanggang ngayon na ako po ay pari, kapag ako merong struggle, kapag ako merong problema na pinagdaraanan, alam nyo kung saan ako pumupunta? Sa Adoration Chapel. Kailan yung huling sandali na nadalaw mo si Jesus doon sa Adoration Chapel? Alam niyo, kung minsan kapag nandoon lang ako, nakaupo ka lang doon, kahit hindi ka nagsasalita, pero damang-dama mo na hindi ka nag-iisa. Damang-dama mo na nandoon yung presensya ni Jesus. Na tila pagka sinasabihan ka, Glenn, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Kaya nga mga kapatid, importante po sa buhay natin yun, Kahit na yan ay pagsubok sa buhay, kahit na yan ay tagumpay, kahit na yan ay pagbagsak, kahit na yan ay medalya na tinanggap mo, lumapit ka kay Jesus at pagdasalan mo ang mga bagay na yan. Ang problema po sa atin kung minsan, nagdadasalan tayo kapag problema. Kapag tagumpay na, kapag saya na, kapag maraming mga biyaya ang meron tayo, nakakalimutan na natin magdasal. Sagana naman kapag kulang na lang at saka ako lalapit sa Kanya. Pero hindi ganon si Maria. Ang ginawa ni Maria, nandoon yung kanyang pagbubulay-bulay, nandoon yung kanyang meditation, nandoon yung kanyang paggabay, nandoon yung kanyang pagninilay, na ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Pangatlo at panghuli, ano ang ginawa ni Maria doon sa biyayang kanyang natanggap? Kung titingnan po natin yung Belen natin, meron po diyang mga pastol. Sabi po sa ating ebanghelyo ngayon, yung mga pastol na dumalaw doon sa Belen ay masayang umalis, nagpupuri sa Diyos, nagpapahayag ng mabuting balita sapagkat nakita nila ang biyaya ng Diyos. Ganun pala mga kapatid, Kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya, ang dapat nating gawin ay magpuri tayo sa Diyos at magbahagi tayo ng ating mga biyaya. At ganoon ang ginawa ng mga pastol. Kaya nga kung may Belen, dapat merong mga pastol. Sapagkat yung mga pastol ay parang tayo yan. Kung titingnan nyo, dalawa yung pastol na nando doon. Isang bata at isang medyo nakakalbo na. Aling kayo doon sa dalawa, bahala na kayo ron. Pero ang point po doon ay sana'y tularan natin yung mga pastol na kung saan nang matanggap nila yung biyaya, hindi lang nanatili sa kanila yung biyaya, bagkus ibinahagi nila ang biyaya sa iba. At ganun din ang ginawa ni Maria. Nang tinanggap niya ang biyaya galing sa Diyos, hindi lamang niya sinarili,
Hindi siya sakim, hindi siya swapang. Bagkus ibinahagi niya ang biyayang iyon sa iba. Mga kapatid, 2025 na po. Sana nakapagpasalamat tayo sa Diyos sa taong 2024. At sa pagharap natin sa taong 2025, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Sa Kanya tayo kumapit, sa Kanya tayo umasa. Ang problema mga kapatid, kapag tinanong tayo, anong year ba ngayon? Year of the Snake? Hindi po. Taon ngayon ng Jubileo, Jubilee Year, taon ng pag-asa, na sana ang kapitan natin, ang pagkatiwalaan natin ay ang Diyos. Hindi yung 12 prutas, hindi yung mga paputok, hindi yung mga bigas na merong nakatusok na mga pera. Bagkus ang pagkakatiwalaan natin ay ang Diyos. Kapag tinanong tayo, anong taon ngayon? 2025, Anno Domini. Ibig sabihin, Year of the Lord. Hindi ito taon ng ahas, taon ng daga, taon ng dragon, bagkus ito ay taon ng Panginoon. At kung alam natin na ito ay taon ng Panginoon, ang biyaya ay dumadaloy sa atin. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating tanggapin ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Isa puso, pagnilayan, at ibahagi ang biyaya ng Diyos. Amen.